Patay sindi ang kuryente nitong mga nakaraang araw dahil sa rotational brownout. Akala nyo ba mababawasan ng singil sa kuryente dahil dyan? Mali! Alamin yan sa ating balita with feelings. Ang taas na nga ng singil sa kuryente buwan-buwan. Tapos ngayon, may rotational brownout pa. Ilang araw na kasing red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid. Manipis daw kasi ang supply ng kuryente dahil pumapalya ang ilang transmission lines ayon sa Department of Energy. Kaya ang solusyon ng National Grid Corporation of the Philippines, magpatay sindi ng kuryente sa mga piling lugar? Ano masasabi ng mga kababayan nating apektado nitong rotational power outages? Ang mahal-mahal, ang hirap-hirap na nga ng buhay, ang mahal pa ng siringingin sa kuryente, tapos lagi pang brownout, lang perwisyo talaga yan sa mga katulad sa amin mahihirap. Kung saan pa yung napakatindi ng init ng araw, saka doon mawawala yung kuryente. Lagi na nga nagba-brown out, diba? Tapos kami hindi na nga tumaas yung consumption namin sa kuryente. Ganun pa rin naman. Pero yung 2K na dapat sana pang grocery na lang namin, dumagdag pa siya dun sa binabayad namin para sa utilities. Ang laki nga naman ng binabayaran ng mga Pilipino every month. Bakit hindi pa-repair kung may sirang pasilidad? Bakit hindi gumaganda ang serbisyo? Paliwanag ng Advocates for Science and Technology for the People o AGHAM, negosyo, hindi serbisyo, ang enerhiya sa Pilipinas. Dahil sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, imbis na gobyerno ang mamahala sa industriya ng enerhiya sa bansa, inilipat nila ito sa mga negosyante. Ibig sabihin, kung may siramang planta o linya tulad ng sitwasyon ngayon, walang magagawa ang pamahalaan para i-require ang mga kumpanyang ayusin ito. Prioridad ba ng mga negosyante na ayusin ang mga sirang linya at planta? Ang sagot ng grupo, hindi. Nakakainit ng ulo. Para sa AGHAM, dapat imbestigahan at tugunan ng forced power outages at singilin ng mga korporasyong nagpapabaya sa serbisyong dapat nilang binibigay. Of course, hiling nila na ibasura na ang EPIRA Law para magkaroon naman ng power ang pamahalaan at publiko na ayusin ang energy sector para sa kapakanan ng taong bayan at hindi ng iilang korporasyon lang. Power! O siya, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings. I live in it, breathe in it. It's more than just me, I believe in it. I'm holding in one.